Sen, let me start off with this. Kasi kanina we were just talking about pork barrel. We know for the longest time that you were in the Senate, you've always been well. It was a very big issue with you. You never used your pork barrel unlike the others. Pero sabi nga nitong isang taga DSWD, the new pork barrel now is the yung ayuda system. AIX, Tupad, and so on down the line. I think you even had a statement about this before, na parang it's getting to a degree na sobrang mali. It's being illegal already or unconstitutional. Well, to begin with is it firmly in the law, in the letter of the law, na we can stop this, or is it very subjective na makakalusot sila ng loophole? Nung nag-explode yung Napoles issue, no? Nagdeklara na yung Korte Suprema na unconstitutional. Kasi before that, constitutional yung hindi unconstitutional ang pork barrel system. Pero nilinaw na ito ng Korte Suprema, dinefine na nila. Pero ang definition, parang nakalimit lang siya doon sa post-enactment. Post-enactment. Nakalutang 200 million sa senador, 120 million sa bawat congressman, hindi pa define, wala pang item, hindi identified. Yung binago ng Korte Suprema yung kailangan, nandyan lahat sa GAA yung mga items na popondohan, na gagastusan o kaya i-implementa. Pero alam mo, napakaraming, sabi nga natin, di ba, 1,000 ways to skin a cat. Yeah. So, for the longest time, medyo nakapag-adapt yung iba. At umabot na nga tayo sa sari-sari na ng shape, sari-sari na ng form. Pero at the end of the day, pag sinilip mo, pork barrel pa rin ang katumbas. Pero sir, Senator, mas diretso ngayon yung yung unprogrammed appropriation, pati sa pangalan pa lang Talagang na siya, yung for earmarking after, post-budget earmarking yan unprogrammed Hindi. Ano po yung masasabi niyo doon? Ganito yun, yung ating GAA national budget, tatlo kasi yung components niyan. Yung regular budget, ito yung talaga naka-itemize, may mga items sa lahat ng ahensya. Pati lahat ng departments, pati executive, legislative, at saka judiciary. Yung pangalawa, yun ang tinatawag nating special purpose fund. Yun ang tawag doon, standby appropriations. At ang pangatlo, yung automatic appropriation. Wala na tayo, yung automatic appropriation, halos hindi na yun nasasama sa debate. Kasi automatic yun talagang appropriated din. Debt service, yung IRA, yung mga ganon. So talagang nakikita dyan, particularly yung regular budget. Under the special purpose fund, nandiyan na yung unprogrammed fund o program appropriations. Noong ngayon lang nagkaroon kasi na inamend yung special provision under the unprogrammed appropriations on program fund. Nadagdagan ng 2 provisions yan Kasi ang dinagda namin at saka sa loob ng mahabang panahon, 3 talaga lang yan. Yung merong available na pondo, so pwede, may available Pwede mong i-augment kasi yung standby appropriations, pag-augment yan ng Pangulo, pag may kinakapos na budget for any reason, doon sa mga items na napondohan na. So, dyan huhugot ngayon. Yung pangalawa, kapag merong revenue measure, ibig sabihin, merong tax measure, may pagkukunan ng pondo, pwedeng i-augmentan kung ano man yung item. At ang pangatlo, yung foreign, yung approved loans. Pag sinabi approved loans, merong pondo yan kasi approved yung loans Ngayon, doon sa 2024 GAA, nagkaroon ng 2 additional provisions, effectively amending yung special laws such as the PhilHealth Act as amended at saka yung Universal Healthcare Act. Basic yan na maski kung tanungin natin maski sinong abogado at saka yung mga mambabatas na maalam, alam nila na yung general law, hindi pwedeng i-amend ang special law. Kasi yung special law, ito na nga yung nag-validate o sabihin natin nag-define o nag-amend doon sa general law. So kung babalikan na naman ang special law at yung special law, i-amenda mo na naman, bawal yon. Talagang, and I hope, ito yung i-diin ng mga petitioners, na hindi po pwedeng gawin na madagdagan. Under the 2 additional provisions, special provisions, doon na nahalo yung number 4, letter D, yung GOCCs. Nakategorize yung PhilHealth
as AGOCC, government-owned and controlled corporations. Na dahil ito, nag-i-invest ito sa mga government bonds. Katunayan, kaya nila sinasabi na may excess fund. Kasi may mga mamamature na mga securities na pinag-investan nila. At ang panglima, dinagdag pa yung foreign assisted projects. Yun, hindi pa nagagalaw. Pero pag yun ang nagalaw, medyo may controversy. Kasi pag foreign assisted project, may counterpart fund ang isang foreign country, yung ating kapartner. So, doon nagkaroon ng problema. Kaya yung 89.9 billion na PhilHealth Fund, sinasabing excess, na-realign na yun. Napunta doon sa ibang items, sa ibang ahensya. Yan yung problema, Ami, Ed. Dahil sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung mga legislators na nakakaalam ay malinaw yung posisyon nila dyan sa mga unprogrammed, dyan sa mga rider na yan, etc. Kaya siguro kinakailangan natin maibalik si Senator Ping Lacson dahil hindi ganun karami, hindi ganun karami yung may alam na mga legislators. Nakakaunawa ng ganyan. Pero Senator, on a different note, kayo yung nag-iisang independent candidate sa slate ng administrasyon. All the others are members of political parties na miyembro ng ruling coalition. Ano yung magiging pagkakaiba halimbawa ng inyong kondukta sa kampanya noon dati at saka ngayon? No? Meron bang bago? Merong luma? Ano yung bagong strategiya sa inyong kampanya na gagawin ngayon? Hindi na rin bago sa akin to kasi yung 2007, independent din ako noon, pero inadapt kami noong tinatawag na una. Coalition ito ng mga iba't ibang political parties. Ang una noon, kaya lang, ang nagbigay sa akin ng CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, kasi na-register as a political party yung UNA. Ngayon, hindi kasi registered yung Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya hindi ito pwede mag-issue ng CONA. So, nag-file ako kanina, nakalagay doon, not applicable yung political party. Meaning, independent yung aking posisyon, yung aking tayo bilang kandidato. So, wala rin naman, yung 2016, ganun din. Independent ako, inadapt ako ng Liberal Party under President Pinoy. Pero inadapt din kami ng partido ni Vice President Binay. Hindi lang naman ako, kundi yung ibang kasama ko. Ngayon, wala rin namang masyadong pagkakaiba. Kasi pagka-organized yung rally na gagawin at talagang lahat nandoon, di kasama ako doon, mag-independent ako. Dahil ako yung special guest candidate ako ng Nationalist People's Coalition. All because of Senator Tito Soto. Kasi talagang, kaya rin ako medyo napasuong na rin dahil sabi nga, basta't naka-reserve sa iyo yung isang slot. At kung kailan ka mag-desisyon, basta reservado sa iyo yun. So, pagka pwede kami lumakas na apat, sasama ako doon sa mga kandidato ng NPC. At ito yun, si Tito Sen, si Lito Lapid, at saka si Abby Binay, si Mayor. So pwede kami mag-solong apat na pumunta doon sa kung saan inakala nila may baluarte yung NPC. Pwede rin naman akong mag-solo ng kampanya at pwede rin namang organisado lahat ng 12 kandidato. 11, of course, dahil si Senator Amy, hindi raw siya kasama sa koalisyon. Follow-up question lang, Senator. Nakita ko dito sa news, magkasama yung tatlong macho block. Si Lito Lapid, si Senate President Tito Soto, at saka kayo. Nasaan si Kwan? Magpa-file ba yung isang membro ng macho block, si Gringo Honasan? At ikalawa ay magpa-file din. Tapos ikalawa, nabanggit nyo rin kanina, Senator, na bakante yung isang slot sa administration slate. Meron ba kayong marites kung pupunuan yung nabakante ni Amy Marcos or papanatiliing bakante? Wala akong boses doon, Ronald, kasi ang nakakalam dyan, yung mga namumuno, yung mga chairman ng 5 political parties. Ako, guest candidate, para makialam ako doon, para bang medyo hindi maganda yung dating. Si Senator Gringo, yung isang kasama namin sa Macho Block, mag-file siya, niyayangan namin siya sana sumabay na kanina. Dangan nga lang, may emergency yata yung kanyang misis at sabi niya, hindi siya makakasabay sa amin. Pero sinabi niya magpa-file siya kasi nag-form din yata siya ng isang partido, parang yung Reform Party ba yon na kapo-form lang nila. Na-accredit na rin ng COMELEC. So,
sa ilalim ng partido na yon, siya magpapile at yun ang mag-issue ng kanyang kona. Sir, mataas naman kayo sa survey. Sa SWS, I think you're number 8 or 9. Given that, kung makapasok po kayo talaga, anong nakikita nyo pinaka-urgent na kailangan nyo i-address o ayusin? Especially sa mga nangyari mga galaw sa Senado at Kongreso nung wala kayo. Specifically, itong mga galaw sa polisiya sa pera, sa budgeting, sa pork barrel and all that. Yung opening statement ko kanina, kasi after na makapag-file, harap kami sa media. Maraming members ng media nandun. Sinabi ko na doon na I do not have to reinvent myself. Assuming na manalo ako sa election next year, I do not have to reinvent myself. Gagawin ko rin yung mga dati kong ginagawa, particular na yung pagbusisi sa national budget, among others. So, yun, ganun pa rin yung ginagawa namin scrutiny kasama yung aking mga staff. Kasi nasanay na rin sila dyan at talagang magagaling na yung mga staff ko na develop na sa kanila yung pagsilip doon sa maliliit na font, doon sa mga budget books na parang telephone directory. So, yun pa rin ang gagawin at titingnan namin kasi nung nandun ako for 18 years, talagang marami rin kaming napigil na mga realignment na hindi dapat. Ang natatandaan ko isa yung nag-stick sa mind ko, yung 8 billion pesos na kung saan ginawang parang yun ang parang seed money noong tertiary, yung pre-tertiary education. Kasi wala pang batas, may ipapasala pang yung batas. Pero napondohan na yon sa susunod na budget year. Kasi nga, nasilip ko yung 8 billion pesos na hindi nararapat. So napag-usapan namin sa caucus, ilagay na natin dyan para sa pre-tertiary education bill at the time. Pero alam naman namin na may ipapasa na yon. Kaya yun ang naging parang start-up na pondo noong pre-tertiary education. Sir, balik lang kanina sinabi nyo, si Senator Gringo ba, siya planning to run as a senator again or is he running for another position, for example, Congress or whatever? Senator. Running for senator siya. Okay. Ano, reforma pa? Reforma? No? Baka Reform the Armed Forces Movement, yung kanyang grupo. Baka doon niya kinuha yung pangalan. Yung root word. Yung root word. Pero, panghuli na lang, Senator, meron ba kayong mga sasamahang kampanya na yung macho black ang magkakasama? May balak ba kayong i-introduce na reform sa police kung sakaling manalo kayo? Seeing what's happening now, diyan kay Laruina Garma, kay Edilberto Leonardo, ano pa kaya ang pwedeng magawa dyan? Espenido. Wala in place naman, alam mo, yung PNP, yung organization, in place naman dyan yung tinatawag na Internal Affairs Service. Dangan nga lang, medyo walang ipin. Wala masyadong ipin yun. Kasi parang ang talaga nasusunod pa rin si PNP. Dapat yun, parang sa ibang bansa, na pag sinabing internal affairs, medyo andap yung mga pulis. Pag natawag ka na internal affairs, medyo may pagkalalagyan ka. Dapat bigyan ng independence. Kasi nasa PNP law na yun yung Internal Affairs Service para sa PNP. Of course, dapat palakasin din yung PLEB, yung People's Law Enforcement Board. Kasi parang naging dormant yun Napakagandang rin nun. Kaya lang, babantayan din, dapat may mga safeguard. Kasi pag People's Law Enforcement Board, ang nag-chair dyan, yung municipal mayor. Ngayon, kung matino yung mayor, okay lang. Pero kung halimbawang politiko yung gagamitin ng mayor, mahawakan niya yung pulis sa kanyang munisipyo. So dapat, ito siguro dapat kung magkaroon ng amendment, yung PNP law, ito yung dapat tingnan natin na i-reforma o i-amend. Palakasin yung People's Law Enforcement Board at mag-streamline din yung functions ng Internal Affairs Service. Okay. Maraming salamat, sir, for joining us this afternoon. Senatorial candidate Ping Lacson. Thank you po, sir, and ingat po at good luck.